Welcome to another Vlogmas episode! Today, we will talk about my 2025 favorites. But before we start, let me inform you, just in case hindi ka pa rin informed, if mapapansin nyo sa mga previous vlogs ko lately, kung sa TV kayo nanonood, may mga nagpa-pop up na QR code dito sa gilid, you can scan it. Kahit nakahiga ka, tinry ko kasi kagabi, kahit nakahiga ka, scan mo, and then diretso ka nang mapupunta sa Shopee or sa Lazada nung mga items na pinapakita ko. That is because of YouTube shopping. Kung sa phone ka naman nanonood, magpa-pop up pa rin dito sa ilalim ng screen yung link or yung picture, and then i-click mo, diretso ka na sa link. Hindi na kailangan ng mga link below, hindi ko na kailangan maglagay ng mga links. So, for this favorites video, itatag ko din lahat ng mga products na available sa Shopee and sa Lazada para hindi na kayo mahihirapan pa. I-click nyo lang talaga na ganyan, or kung nasa TV nga, scan nyo lang, diretso na talaga siya, mare. Wala nang patumpik-tumpik pa ang budulan na ito. So, because of that, let me share with you a few things na pwede nyong mabili gamit ang YouTube shopping before we start with my favorites video. First of all, we have something from my favorite body care brand, Mink. So, we have the Rad Pits na Deo Spray and Underarm Spray. If you guys are looking for products to improve your underarm appearance, then itry nyo to. Because these ones are really formulated to target yung mga problem or issues ng underarms nyo. So itong Deo Spray, you can use this in the morning as your deodorant or antiperspirant deodorant. And then itong underarm serum, para lang din siyang serum for your face, pero ito for the underarms. So usually, maganda tong gamitin at night, but make sure na you clean muna the area. Parang, kumbaga sa face, nag-facial wash ka muna bago mag-serum. Ito, ikili wash mo rin muna bago mo ilagay ang serum para mas maramdaman mo talaga yung effect niya sa underarm mo. Pero pwede mo rin silang gamitin together if gusto mo yung mas pangmalupitan na effect talaga at mas mapabilis ang effect. Ganun. And then, this one naman is from Lana. Ito naman yung kanilang skincare brand na sister company. This is one of my favorite serum from this brand. Actually, na-include na to sa favorite videos ko so many times. This is the Lana Hydrate and Luminate Elixir. Magiging Cleopatra ka talaga dito kapag ginamit mo. Charot. Alam mo, gustong-gusto ko to, especially for Philippine weather because it's very, very lightweight. Ito ay ginagamit ko as my morning serum. This one has Centella asiatica, niacinamide, and collagen. So after my wash, I do the rice toner spray, and then I put this elixir, and then I put the sunscreen. Sobrang ganda nito because you all know how nice niacinamide is for dark spots, for your pores. Meron din siyang collagen, so the skin elasticity, magmumukhang plump, ganyan. But, ang kinaganda talaga nito, kaya ko siya gustong-gusto, is lightweight siya. From another favorite brand, this one is from Fresh. So, one of my favorite items also from the PR packages that I receive from them. Madalas, this is the 3-in-1 Super Hair Gel Mascara. Alam mo, at one point, nainis ako kasi nag-sold out to. Pero, gustong-gusto ko to because as you can see, mahilig ako mag-sleek ba na ganyan. And favorite kong mga ganito is, binibili ko pa from Japan. But finally, meron na tayo dito sa local market and it does the same job. O, diba? Sobrang ganda. At ang bango-bango nito. Ito yung pinakamabango na ganito ko out of all of my ganitos. Ano daw? But this one, you can use to tame the baby hairs if you like sleek bun. Or kahit nakalugay ka pero may mga baby hair, you can tame it like that without it looking na matigas. Tapos, pwede mo rin itong gamitin sa kilay mo if you want. Kasi kakapit naman talaga siya. Kaya siya tinawag na 3-in-1 because it keeps bangs in place, tames flyaways, and it grooms the brow. So, perfect siya for a lot of things. Another thing na favorite ko from this brand is this breath mist. Lagi ko din tong sinashare sa inyo dahil ang liit lang niya. So, kasyang-kasya ito sa mga small bags ko. And I just bring this all the time to instantly or quickly freshen up my hininga. Especially kung nasa events ako, dakdak tayo ng dakdak or nag-coffee tayo, tapos hindi kagandahan yung lumalabas dyan. Instant spray ka lang dyan. With this one, gora na. Mawawala na yung mga masasamang nilalang na lumalabas dyan. Pero super gusto ko to kahit anong flavors nila. Hindi ako matapang sa maanghang, anything na maanghang or mentally, hindi ko kaya. But lahat ng flavors nila, kaya ko in fairness. Hindi siya super nagsisting sa dila ko and sa mga loob ng cheeks ko. It's very refreshing pero hindi siya nagsisting. This one is alcohol-free, paraben-free, fluoride-free, and triclosan-free. Also, sugar-free. But again, best part is travel-friendly because compact.
They also have this makeup cleansing balm with hyaluronic acid. It removes even waterproof makeup and sunscreen for face, eyes, and lips. This one is non-comedogenic. I cannot wait to try this. Actually, pwedeng siyang gamitin ko today since naka-makeup ako. Ang cute naman ng lalagyan nito. Parang ang ganda niyang i-display sa vanity. But there, looks like that. And this one is 30 grams. Wala pa ako masyadong machika about this kasi hindi ko pa siya na-try. But if you're looking for a cleansing balm to try, maybe you want to try this one because again, it's non-comedogenic naman. So, very safe for us. They also have perfume. This one is Irresistible Rose and it's a rose and pear scent. Sobrang pretty ng bottle and sobrang bango nito. Tapos ang fine pa ng mist. It smells super sweet. So kung mahilig kayo sa mga sweet na scent, na pabango. Also, this one is Eau de Parfuma. So, mas mataas ang consistency ng perfume. So, long-lasting to. Again, if you like sweet scents, magustuhan nyo to. And lastly, from Fresh, another favorite. This is the Instant Cooling K-Aloe Ice na deodorizing body wipes. Grabe, gamit na gamit namin to nung nag-aayos kami dito sa bahay. Like, nung nagliligpit ako, nagsusort ako ng mga gamit, pinahid ko talaga siya sa buong katawan ko kasi init na ako. My God, kinikilig ako sa lamig. Ganong levels. I've tried a lot of body wipes na cooling, but mabilis lang mawala yung lamig eh. Ito, ang tagal na, ang lamig pa rin. Tapos, pinahid ko rin siya kay DTV bago sila umakyat ng bubong kasi nga init na kami nung araw na yon. And same din yung sinabi niya. Yung pag tumatama yung hangin, ang lamig talaga. Kaya ang sarap niya, especially halimbawa, siguro nag-jogging kayo, nag-exercise, or just on a very hot day, or yung mga nagmomotor, ganyan, magugustuhan nyo to. Bigay ko kaya to sa kapatid ko. Tapos, this one, you know, is odor neutralizing and acne friendly. Kasi yung iba nga, nakakakos pa ng mga pimples kapag ipahid-pahid mo dyan sa katawan mo. So, this one is really good because it has aloe vera. And lastly, this one naman is Umbro Ice. Perfect also ito for on the builder because it is a body wash and a deo body spray. So, cooling din sila. I think this is gonna be perfect to use after they do the renovations. Pagka hapon na, maliligo na, para ma-refresh and then pwede na magpahinga bago mamiga sa kama. Maybe ang sarap nitong combination, no? Maligo ka nito, tapos paglabas mo, magpahid ka nito, tapos mag-spray ka pa nito. Ewan ko, hindi ka pa nalang ginawin. Tapos taga dito ka pa sa lipa. Maybe the compares watching might wanna try this one as well. Then, you know the drill. Kung nasa TV kayo, scan nyo lang ang QR code. Kung nasa phone kayo, click nyo lang. Go. Ganon. Wala nang paligoy-ligoy pa guys kasi madami ata to. So baka humaba na naman. Alam nyo namang napadaldal ko at may irita na yung aking editor. So let's start with beauty. Alam mo, itong buong list ko na to, I tried my best to recall yung naging favorites ko talaga at ginamit ko ng sobra the whole year. So sana wala akong nakalimutan. Yung iba dito, mga nasa favorites ko na siguro last year and 2 years ago, but sila pa rin talaga yung mga gamit na gamit ko this year. Like this Arcadia Beauty Lip Tint in the shade Divine. Paulit-ulit ko na tong sinishare. By the way, ang suot ko ngayon, this Colorette Velvet Tint Blurring Lip Tint in the shade Birthday Cake. Ayan siya. Sakaling itanong nyo. Though, wala pa siya sa favorites ko kasi kakadating lang nito sa akin. And first time kong gamitin. After ko iswatch. So, wala pa siya sa favorites. Paulit-ulit ko lang sinasabi na the only lip tint na na-try ko na lasting talaga, pero hindi siya drying. So, for me ha, ito yung own opinion ko. Pero every time na sinishare ko naman siya sa TikTok and Facebook, ang dami nag-agree sa akin. Nilet go na rin daw nila lahat ng kanilang mga other lip tints. At ito na lang talaga yung ginagamit nila. At saka, ni-rere purchase. So, yung una kong ganito, na-receive ko as PR. And then, itong pangalawa, binili ko na to nung nag-restock. Kasi lagi din tong sold out. It's really this one. It's so good for morena skin tone. I think it's also gonna be nice for other skin tones. Pero I can only speak for morenas. And then, next one is the Happy Skin Water Lip and Cheek Tint. Sawa na siguro kayo dito. Every year na ata tong nasa favorites ko. Pero ito pa rin talaga siya. Sabi ko nga, kung wala to, ito lang. Kasi lip and cheek tint naman to. This has been in the market for, I don't know how long na, pero sobrang tagal. I think nagtatrabaho pa ako sa Makati. So that's 10, 11 years ago na. Binibili ko na to. So yung shade is Fearless. I just really, really love it. Dati nawala yung shade na to, but buti na lang bumalik in the new packaging. Ang problema kasi ng lumang ganito is nagli-leak yung packaging, kaya hindi ko siya nadadala sa bag ko. Pero ito, as you can see, lagi itong nasa bag ko, may konting leak na ganyan, pero never namang nagka-stain yung bag
bags ko so far, this whole year. Itong dalawang to lagi nasa bag ko. Kahit na ibang makeup yung gamit ko, at malaki naman ang bag ko, nasa bag ko pa rin silang dalawa. Kasi feeling ko, I will really survive kung meron akong ganito. Survive, kala mo talaga. Itong dalawa talaga to ang aking ride or die. Yung magmumukha talaga akong taong matino kung may ganito ako sa bag ko. Buti na lang, they changed the packaging and so far, so good. Walang accidents, walang leaks, wala akong bags na nadumihan for this year. So, all the more na I really loved it. Ito, kapag kasuot-suot ko siya ng pawisan ako, mag-workout ako, gamit-gamit ko to pag nagpipilates ako kasi if I wanna look na may kulay ako, maputla kasi yung totoong itsura ko pag walang anything. Hindi talaga ako nagme-makeup pagka nag-workout, pero as much as possible, I put lip and cheek tint and ito talaga lasts. I don't feel like I have anything. I think nung nirelease nila to years ago, marketing nila dito is with Catherine Bernardo pa ata, tama ba ako? Pang-workout talaga. Kaya naglalast talaga siya. Kahit pawisan ako, nag-jogging kami. Even pag nagsiswimming, nasa beach, if gusto ko magmukhang matino, I put this one and it just really stays. More Arcadia Beauty. This is what I am using right now. Gustong-gusto ko siya. So this is the Daily Blusher in the shade Utopia. 36 months. Ang tagal na expiration. Buti naman. Actually, ito yung gamit-gamit ko right now. At saka yung isa ko pang favorite, which is the Issey na Cream Flush Stick in the shade Pearl. Silang dalawa yung gamit ko sa cheeks ko right now. Ito sa ilalim, tapos ito on top. But gustong-gusto ko to, gabi. Medyo bago-bago lang to eh. Pero gamit na gamit ko siya the past few months. Dala-dala ko siya sa bag ko simula nung na-receive ko siya ng August or September. Tapos until now na November. Ito lang din yung gamit-gamit kong blush nung nasa Europe ako. Tapos for some reason, ito yung pinag-usapan natin, nalipat ako dito sa distract na. For some reason, this one really lasts kahit na hindi mo iset. And kahit dito sa Pilipinas. Sa akin ha, kasi nung nasa Makati kami, ito na yung gamit-gamit ko. Hindi ko siya sineset kasi gandang-ganda ako sa kanya. Ayun, pinang-tennis ko rin to. Pinang-lakad ko to sa buong Makati. Hindi siya natanggal. I really love it. And this shade really complements the Morenas. Ayun no, ganda. Sobrang ganda ng consistency nito. Ganyan. Ito naman, itong Daily Blusher ng Arcadia. Shade is so beautiful for us, mga Morenas. And ang ganda-ganda ng consistency nito because it's cream. Pero kapag in-apply mo, nagiging powdery. You don't need to set this also. Pero sometimes, ako naman ang ginagawa ko, kung gusto ko maging plakado talaga, I put a powder blush, tapos ito yung nilalagay ko on top. Para powdery pa din siya, pero may glow, dewiness, kasi nga, cream product pa rin siya. Gets nyo ba? So yun, love na love ko to. I super love the shade and gamit na gamit ko siya so much. Isabay ko na yung brush na gamit-gamit kong favorite ko. Isip ako ng isip mabuti kung anong brushes ang favorite ko this year. Well, it's this too. So ito, yung mas affordable version. This is from OVW and I've had this for so many years already. This is part of a set. Hindi ako masyadong sure ha, pero tanda ko 100 plus lang, tatlo na sila. And until now, gamit na gamit ko pa rin siya. Parang it's just the perfect shape. Ayan o. For blush, for highlighter, for anything. So, ito yung gamit-gamit ko madalas. Yung, alam mo yung pag naghahanap ako ng brushes, lagi ko itong hinahanap. Ay, naiwan ko to sa Lipa or ay, naiwan ko to sa Manila. Gustong-gusto ko siya. Sobrang mura nito, sulit na sulit. And then, ito naman, na-realize ko na favorite ko siya. Wala akong choice. Ito lang yung dala-dala ko. Nakakagawa ko ng full face of makeup just with this. This is the Real Techniques na Mini Expert Face Brush. I mean, favorite ko talaga ang mini brushes ng Real Techniques. Like ko naman yung sinishare sa inyo. Pero this one in particular, natuwa ako sa kanya na kaya ko palang mabuhay na siya lang. Okay. Nung nandito si Kuya, lagi kaming nasa labas. So, kung ano lang yung pouch na nadala ko, yun na, parang hindi ako nag-iisip-isip. So, simula nung dumating si Kuya ng August, hanggang makapunta kami ng Europe, September, and then October, balik-balik kami dito tsaka sa Lipa. Ito lang yung dala-dala ko. Ito lang yung bukod tanging brush na laman ng makeup kit ko. Nakikita niyo naman sa mga makeup videos ko. Ito yung gamit ko sa base ko, kung nagbe-base man ako. Ito yung gamit ko sa concealer ko. Ito yung gamit ko sa blush. Ito yung gamit ko sa bronzer. This is really an expert. Mini expert face brush. And it's really called a face brush kasi magagawa mo talaga yung buong face mo just with this mini brush. I love it. More lip products. I also overshared using this one. This is the Issey na lip mousse and the shade is Rogue. Ilang beses ko na ito sinasabi sa inyo. I think paubos na nga to. Ina-alternate ko lang talaga sila. If gusto ko lip tint na lip tint lang talaga, then ito. If gusto ko yung medyo may lip tint,
pero medyo may feeling na naka-lipstick ako and feeling velvety, ganon, I use the Rogue ng Issey. Sobrang ganda nito. Bagay na bagay ito sa buong pagkatao ko. Alam mo, parang kahawig sila ng feeling ng velvet lip blur ng Colorette. Ang mura pa nito. The shade is Rogue and it's a full-bodied Merlot. Wala na akong masyadong ichichika sa inyo, but ang ganda talaga nito. Tapos very comfortable on the lips. Tagal din yung naglalast sa lips ko. Sometimes I combine this too. Sometimes I combine this with something else na medyo mas lighter, pinapatungan ko. Pero lagi talaga ito yung pinaka-base. Anyways, if I want something na high gloss, I use the Jelly Kiss na Juicy Lip Stain. Ang dami kong favorite na ganito. Melty, Sizzle. Pero isa lang i-share ko ngayon para hindi naman masyadong marami ililista ko. But this is the shade Melty. It's a rich rose. Gandang-ganda din ako dito. This one is from Colorette. And halos magkakamukha. Pinatong ko na ng pinatong lahat ng kung ano-ano na naman ng lips ko. But alam mo, ang maganda dito, if I want something glossy, eto gamit ko. Because it's very comfortable on the lips. Tapos, it feels very lightweight. Pero habang tumatagal siya, pakintab siya ng pakintab, mare. Ang amazing niya. So, after 1 minute na i-apply mo siya, ayan, suot-suot ko, mapapansin nyo, meron na siyang shine, may gloss. Mamaya-maya, mas magiging glossy pa ng malala. Yan. Sobrang ganda. Ang ganda nito. I super love it. Ang bango-bango pa. So, this is also one of my favorite lip products this year. Dahil pinag-uusapan natin yung lips. Teka, kukunin ko lang. Naging favorite ko rin tong Romand. Pero, wag ko na siya isama kasi bago lang to. Tapos bihira ko lang naman gamitin compared sa mga to. Dahil nga, lately ko lang naging amats to. Anyways, this is the silicone lip applicator from Fresh K-Beauty Lab. Ginawan ko ng review yung tools, makeup brushes ng Fresh na na-receive ko sa PR package. Sabi ko hindi ko nagustuhan kasi para siyang laruan. Pero ito talaga tinira ko for myself. Gustong-gusto ko talaga siya. Kita nyo nga nasa bag ko. Dala ko rin to every single day. And lagi nyo rin to nakikita lately. It's a lip brush pero silicone. It just makes my lipstick or whatever lip product I have on my lips look better. Parang mas lapat na lapat sa lips ko. Mas blurred out. Basta mas maganda talaga yung atake. Hindi yung mukhang pinatong lang yung lip product. Kapag ka binu-blur out ko nito. So, gustong-gusto ko. Kaya yung combination nitong dalawa, love na love ko talaga nung nakaraang buwan. This one, I use mostly with mga bullet at saka velvet mousse lip products. Ang ganda niya talaga. Sobrang mura lang nito, but it really makes a difference kapag ginagamitan ko nito yung aking lip combo. Okay, setting spray naman, ang naging favorite ko, siguro mahuhulaan nyo, kasi gamit na gamit ko rin siya talaga. Nasa na ba? This one, the By Face Setting Mist ng Issey. Ayan, paubos ko na yung binili ko na small, kasi naiwan ko yung sa akin na natanggap ko from PR nung nasa galaan nga kami. Nung nag-iisip ako, ano kaya ang mabibili kong setting mist? This is the first thing that came into my mind. That reminds me of Charlotte Tilbury. That really lasts. It really keeps my makeup last talaga and dewy and fresh. Kasi nga siguro dahil By Face setting mist siya. Dalawang kind to, isang matte, isang ito yung By Face. So ito yung parang mas more on dewy ang finish. Sobrang ganda talaga kapag ito yung gamit ko. Hindi ko alam kung ito ba yung dahilan kung bakit kapag ka naka-blush nga ako nitong stick nila is hindi ko kailangan iset. Baka dahil dito, hindi ko alam kung ito talaga yon or because of this one. Kasi lagi ko silang sabay ginagamit and super duper long lasting ng aking makeup. Ang ganda ng lapat and maganda talaga. Alam mo, sobrang dami ding good reviews nito. So wala na siguro ako dapat sabihin, but it's really one of the best mist or setting spray in the local market. It's so good. Another one is from Colorette. This is the Super Base and this is an everyday setting and fixing spray. Ito naman, pareho siguro sila. Bakit ba By Face ito? Ibig sabihin, hindi ko alam. Huwag na natin isipin. Magkaiba kasi yung setting spray, magkaiba yung fixing spray. Ito, both na. So, sobrang ganda niya. Super base. Talagang nakaka-boom, boom, 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 bass. Got that super bass. Nakakatunaw talaga siya ng powder makeup. So, kapag ka super mapowdery yung makeup ko, naparami yung mga in-apply kong powder, kapag ka-sprayan ko nito, natutunaw talaga, na-melt talaga niya. Meron akong bagong kakadating lang, matagal ko na yung pinabili kay Nini, pero ngayon lang dumating yung one size na
powder melting finesso. Tagal ko nang gusto and lately lang dumating. Pero nung natry ko to, parang nakalimutan ko na gusto ko no. They are the same lang. Kadating lang nito 2 days ago from the box of Nini. Pinabili ko tong powder melt. It's a glass setting spray from One Size. Ayan. This one melts powdery finishes. Nung nirelease to, gustong-gusto ko na talaga. But nauna dumating to sa PR package. Ang gandang-ganda ako. Ang tagal nitong sold out. I think ngayon nag-restock na sila. Sana naman meron. Kasi sobrang ganda niya. It has azelaic acid, hyaluronic acid, and niacinamide. Yun nga, if sobrang nagkikling into patches mo yung mga powder and napakapal yung makeup, nagiging parang airbrush yung itsura. Basta this one is super nice. Tapos yung mist niya pa, sobrang ganda. Sarap. Ito rin naman, maganda rin yung mist ito. Mas malaki nga lang ang particles than this one. Ito talaga very, very fine. But both of them I really, really like. Di ako pwedeng pumili ng isa lang. And then lastly, sa setting spray, ito, yung One Size na Until Dawn. Mattifying nga lang to, tsaka waterproof. So, kung ang attendan ko is event na pangmalakasan, na alam kong papawisan ako, siguro outdoor, na ang init dito sa Pilipinas. Hindi naman kasi ako nagme-makeup kapag nagsiswimming na yung pack na makeup. Lip and cheek tint nga lang. But if I need to wear full makeup, tapos alam kong mapapasabak ako sa init, sa humidity, tapos buong araw, ganyan. Ito talaga ang sagot, Mari. Wala din katumbas. Mahirap lang talaga siyang spray kasi nakakaubo talaga. One time, spinray ko siya habang nasa car kami kasi sa car ako nagme-makeup. Galit na galit sa akin si DTV. Papatayin ko daw ba kami? Sa highway pa naman kami. So, hindi din namin mabuksan yung bintana. But, mas pinili na lang namin na buksan yung windows rather than masinghot namin. Kapag spray mo to, kailangan mo talaga mag-inhale ng malalim na malalim. Tapos, ganon. Kasi talagang grabe ang intensity niya. But it's really, really nice. Yun nga lang, again, this is mattifying. So what I do, kasi ayoko ng matte na makeup, I always spray this one. And then on top, nagsispray ako lagi ng either itong Issey or Charlotte Tilbury. Dami kong ganito. Meron akong full size sa Manila. Meron akong maliit dito sa Lipa. Kasi may maliit din ako sa makeup pouch ko. Ganon ko siya ka-love. Oh my gosh, ang haba na agad ng video. Beauty pa lang tayo. Anyway, highlighter na favorite ko for this year. This is from Sunny's. And this is the Glow On in the shade Moon Dust. Liquid Luminizer. Alam niyo naman na kung gaano ko ka-favorite yung sa BLK na talaga namang hindi na nila ibinalik. So, I am always on the hunt for something na kapareho niya na parang pawis lang, na super duper nice. And finally, matagal naman na to pero hindi ko kasi tinatry kasi hindi nga ako bumibili ng mga products. I only rely on whatever I receive from PR packages. Kasi, lagi nga ako may nare-receive. So, yun na lang yung mga ginagamit ko. Kaya pag mayroon ako mga gustong itry, halos di ko binibili because nasasayang nga lang. Sa local market yun na. Pero kapag nasa ibang bansa ako, yung mga gusto ko talaga itry, binibili ko sa Sephora. But with caution pa rin yung pagbili ko. But yun nga, sa local market, since I get a lot of PR packages, iwas na iwas talaga akong mamili ng mamili. Nung kakahanap ko talaga, sabi ko, ito try ko na talaga kasi like ko siya nakikita online sa Lazada. Tinry ko na, hindi ako nagsisi. Ito din yung highlighter na gamit ko right now. Ayun, no, kita nyo, bubuksan ko yung bintana. O, diba? Ay, ano ba yan? Hindi ko pa nga biniblend. Mga kasi hindi nyo napapansin kanina. Pero, tingnan niyo pag natatamaan ng light. Oh, boobs. Ayun o. Oh. Ang ganda-ganda. Very subtle. Very healthy glow lang yung itsura. Sobrang ganda talaga nito. Ito na ang aking official favorite. Kinalimutan ko na si BLT. Lagi nilang sinasaktan ng damdamin ko. Yung unang-una kasi na nasa pot, sobrang akong obsessed na obsessed sa kanya hanggang sa diniscontinue nila. And then naglabas sila ng another one na nasa tube. Gandang-ganda na naman ako and then diniscontinue na naman. So I don't know anong issue nila sa akin. Sa akin? Ako talaga. But sana naman ito ay forever sa Sunny. Sobrang ganda. Super duper nice. I love using this. Diba sabi ko sa inyo, ito lang ang everyday makeup ko. Pero if gusto kong maging dewy talaga and mukhang extra ganda for the day, dinadagdag ko to. Ang perfect nilang tatlo. Okay na ako with this 3 plus mascara pala. Speaking of mascara, alam nyo na din. Dahil I think nasa favorites ko rin to last year, but it's still the BLK na fall/waterproof mascara. That's what I'm wearing right now. I have very invisible, manipis, little lashes, but nakita niyo yung lips ko. Oh, sabi ko sa inyo eh, pak na pak. Anyway, I have very small and very little na lashes, pero pag ito talaga yung gamit ko, it holds the curls and it makes it look like I'm wearing falsies. So, favorite ko pa rin talaga siya sa local market, and then counterpart niya is yung Heroin Make from Japan. Ito yung lagi kong binibili. Lagi ako nakakatanggap ng Heroin Make from gifts.
So, very thankful ako. Ito, binibili ko talaga lagi. Nakakailang repurchase na ako. This one is the mini. Pero mas gusto ko yung malaki. Ang pangit lang sa kanya, nagka-clump ata minsan, or ewan ko kung ako yun, or may mali akong ginagawa. But very, very helpful na meron nung suklay dito. So, natanggal ko yung clumps. Ito kasi, wala. Pag naubos ko to, bibili na ako nung regular size ulit for my makeup bag. Yun, ang aking favorite mascara, favorite highlighter, favorite lips, ano pa? Favorite bronzer. Wala to sa favorites ko today. Ewan ko kung bakit, di ko siya naisip. Pero nung nagme-makeup ako, if pina-follow niyo ako sa TikTok and Instagram, pinost ko siya today. Sobrang saya ko nung nakita ko na hit pan ko siya. And this is an accomplishment for me who doesn't wear makeup every day and who has a lot of products to rotate. So, bihirang-bihira na ako maka-hit pan ng products even before its expiration. Lalo itong product na ganito kalaki. Akala mo, pinag-isipan ko ng sobrang tagal kung bibiling ko tong malaking to kasi nga ang laki-laki niya. Eh, yung maliliit nga hindi ko nauubos. And mahilig ako bumili ng mga minis. It just goes to show na this deserves a spot in my 2025 favorites kasi I hit pan. And I'm so happy. Pa-TikTok ako kanina dahil nung nakita ko talaga na nag-hit pan ako, sabi ko, ay, parang ako nakakita ng ginto. Ganun ka OA. Pero dati, nung araw-araw pa ako nagme-makeup, nasasad ako pag nangyayari yan kasi mauubos na. Ngayon, na hindi na nga ako everyday nagme-makeup, pag nakakahit pa na akong ganito, it validates yung mga nabili ko. Ibig sabihin, hindi ko sila masasayang. Ibig sabihin, deserve ko naman talaga. Ewan ko. Pero yun, sobrang ganda talaga nito. It's just perfect for my skin tone. My shade is medium and this is the Airbrush Bronzer from Charlotte Tilbury. And talaga namang winawas-iwas ko to ng bongga sa buong mukha ko. I just really love this to look bronze AF. Last na! Sa beauty, favorite brow gel is this Maybelline Super Lock. And I also received this from PR. And sobrang, ayan yung gamit-gamit ko ngayon. Hindi na talaga gumagalaw yan. Talaga namang lock na siya, Mars. Again, I have my eyebrows microbladed from Wonder Brow. Pinagawa ko siya 3 years ago. Tapos ni-retouch siya this year, noong February. So, 1 year na tong retouch na yan. Kaya gel lang ang nilalagay ko palagi. Hindi na ako nagla-line or whatever. This is really, really nice. I super loved it. Ang favorite ko last year, diba, if naaalala nyo. Well, favorite ko pa rin siya ngayon. The Got To Be na na-discover ko when I was in London na brow gel. Pero ginagamit ko na lang to ngayon for my hair. Basta ang nakalagay dito, hair and brows and edges. Diyan ko siya ginagamit kasi mas gamit na gamit yung mahabang brush para dyan sa bigger area. Pero ginagamit ko pa rin siya sa brows ko kung ito lang ang meron ako. Pero if I have this, I prefer using this one because unang-una, ang liit-liit ng brush. So, mas madali kong nasusuklay ang every single buhok dyan. Maganda lang talaga siya. And mura. Compared to this one. This is more expensive. Plus, hindi pa siya available dito sa Pilipinas. So, I go for this one. Okay, next is skincare. Wala dito yung Arcadia Beauty na body wash. Lagi ko din yung sinashare. I think nasa favorites ko rin yung last year. Pero super favorite ko pa rin siya until this year kasi we travel a lot this year. And yun lang talaga yung dala-dala ko. And super love ko talaga siya. Nandun siya sa Manila, but it's the body wash na from head to toe talaga. So, pwedeng yun lang yung dala namin. Okay na kasi pwede ko siyang gamitin as my shampoo, facial wash, body wash, intimate wash. Wag lang pang toothbrush. But yun talaga yung gamit namin dalawa ni Don. Even si Don, sometimes ginagamit niya kahit nasa bahay kami kasi gustong-gusto niya. Marami siyang mga skin allergies ever since nagsimula silang gumawa dito sa bahay. Binigyan ko siya ng ate ko, which is a derma nurse sa US, ng mga kung ano-anong ointments and creams for the body. Tapos, pinescribe din siya ni Doc JP para i-treat yung kanyang mga kate-kate. And also, he's using Oilatum soap lang. Pero one time, ginamit niya yun, sabi niya, kapag ka daw yun yung gamit niya, nawawala daw yung mga kate and sobrang ganda daw ng feeling. Yun yung tandang-tanda ko, sabi niya. And natutuwa ako pagka siya nakaka-appreciate ng isang certain product. So anyway, we survive our travels with that one alone. Tapos kahit gamitin ko siya sa hair ko, parang hindi ko hinahanap-hanap yung regular shampoo. Ang ganda rin niya sa hair. Pero I have very thin hair, so hindi ko alam kung ganun din ba siya with medyo mas may mga kakapal na hair or curly hair, ganyan. I don't know. Pero for me, it does the job. I mean, it's a good product talaga to bring sa emergency bag mo. Like parang yun lang magagawa
ginawa na lahat. Kumpleto ka na sa toiletries. Gets nyo ba? So, bet na bet ko siya. Yun na lang dinadala namin. Ang laki talaga ng na-cut down sa mga bit-bit ko na gamit kapag nagta-travel. Dahil doon. Kasi ang ganda niya talaga. Ang bango niya. Tapos, ever since ang favorite ko siya last year ba, nakakadalawang bottle. Kala ko talaga ang mahal niya, tas ang liit-liit lang. Parang mga ganito katangkad. Mas mataba lang ng konti. Pero, little squeeze lang talaga, mabula na siya. So, pag nilalagay namin siya sa loofah, konting-konti lang talaga buong katawan na. Konting-konti lang naglalather na talaga siya as a shampoo. It's really nice. I really love it. Tinag ko nga si Miss Anna kay sa Instagram. Sabi ko, sana forever niyang gagawin yun. Sana hindi mawala yung product na yun because I really, really love it. And I feel like I cannot survive anymore without it. Napaka-OA, pero gustong-gusto ko talaga siya at ang bango-bango niya. Hindi niyo pa siya natatry, itry niyo kasi ang ganda niya talagang product. Yung favorite sunscreen ko na pang retouch is the Beauty of Joseo na sunscreen stick. Feeling ko siya yung pinaka nagustuhan ko this year. First time ko lang din siya tinry, pero last year ko pa ata binili yun when we were in Japan. Alam ko namang maganda yung brand na yun. So, bumili lang ako and then nasa stash ko lang siya ng mga sunscreen. Tapos mag-open ako, yun yung inopen ko. Naubos ko na yung cream niya na version, pero sobrang mas nagustuhan ko yung stick kasi yun yung gamit-gamit kong pang retouch nung nasa Bantayan kami ata. Favorite ko yung mga mist na sunscreen. Pero if nasa crowded area kami, hindi ako nagmi-miss kasi baka magliparan sa mga katabi. Kaya ginagamit ko yung sunscreen stick. And alam mo yun, di ba pag nasa beach ka, pawis ka, oily ka, kaya parang minsan yung ibang tao tinatamad mag-retouch. With that one, parang na-freshen up ka pa. Parang yung hulas mo nawawala. Nabu-blur out yung pores. Nagmumukhang may film na may filter. Ganun yung itsura niya kapag nilalagay. So bet na bet ko. Tapos yung feeling niya pa sa skin is parang nagiging silky smooth. Kaya ang ganda-ganda niyang pang retouch, bet na bet ko yun. And even sa bahay, kapag sobrang init, yun yung pinapang retouch ko. And yung hindi malagkit yung feeling. Basta ang ganda niya. Ang ganda talaga nun. And then next, wala din dito. Naubos ko na kasi ata. Pero gustong-gusto ko rin yun. The Garnier Vitamin C Serum na combo. Kasi dati ko na talagang ginagamit yung Vitamin C Serum nila na yung color white. Sikat na sikat yun. Pero nung ginamit ko sila together, meron pala siyang parang pang nighttime na version na mas concentrated. Ginamit ko sila together. So, pang morning yung white and then pang gabi yung brown na bottle. Sobrang ganda ng effect. Alam mo, maganda naman talaga ang Vitamin C Serum sa face. So, it helps brighten talaga yung mga dark spots. Yun talaga yung main target niya na ginagawa. Kaya I always have Vitamin C Serum in my routine. Pero yun, combination na yun, na-receive ko rin yun as PR package. And then gamit-gamit ko rin siya nung nasa Bantayan kami. Sabi ko nga lagi, pag nasa beach kami, grabe ako magbilad, grabe ako mag-swimming sa dagat. As in, nakakalimutan ko talaga yung pagka-vein ko sa skin pagka nasa beach kami. So, nakakalimutan ko yung alaga na dapat gawin, lalo at aging na ako. Kaya palagi akong nagbe-breakout, palaging pangit yung skin ko after a beach trip. Pero during that trip, ang tagal din namin sa Bantayan, 2 linggo ata kami. Hindi ako nag-breakout, hindi ako nagkaroon ng dry skin. I was still glowing. I think it's that side by side with me taking my Conzace na supplement. Maganda talaga siya. Sobrang gandang combination ng dalawang yun. Kung hindi nyo pa natatry yung pang night, itry nyo. Kasi sure ako, karamihan sa inyo natry na yung pang daytime. Itry nyo yung pang night together. Ganda. And then, my favorite toner is this one. Matagal ko na itong favorite, 2020 pa. Pero parang ito yung pinakamarami kong naubos na bottle ng toner this year. This is the Lana Deep Hydrating Rice Toner. Sobrang ganda talaga nito. Very, very hydrating talaga. And it has niacinamide, witch hazel, and rice. So every time na irritated yung skin ko, or nagbe-breakout ako, or pangit yung skin ko, ito yung ginagamit ko. Kasi meron siyang witch hazel, so it helps calm yung mga irritation na meron sa mukha ko. Tapos rice. Dahil as Asian, mahilig tayo sa rice. Maganda talaga ang rice for the skin. Nakalimutan ko na ang dahilan kung ba't maganda yung rice for the skin. Pero if mapapansin nyo, maraming famous Japanese products na may rice din sa ingredients. That is because maganda talaga siya for the skin. And you all know how I love my niacinamide. It's so good for your pores, your dark spots, everything. Ang ganda talaga ng niacinamide. Anyways, isa din sa favorites ko this year, the treatment, is the PRX Plus. After kasi gawin nun, wala akong pwedeng anything na ibang gamitin except for yung binigay sa akin na prescribed moisturizer and gentle cleanser, tsaka sunscreen. Pero sabi ni Doc, wag na wag daw ako magto-toner. Pero ito yung ginagamit ko kasi this one doesn't feel like your average toner na harsh sa skin. Very gentle lang talaga siya. So, ginagawa ko everyday. Kung napapansin niyo, ang dami rin sabi glowing daw ako lately. Simulan lang ginawa ko yung PRX Plus nung September. Ano daw yung skincare routine ko, ganyan. Ito lang yun.
So, every day, I just spray this toner and then I put yung moisturizer na bigay ni na Doc. Nakikita nyo na rin yun sa TikTok ko, like ko din sinishare. But this one is good enough and gentle enough, but it does the job na mga kailangan niyang gawin na targetin yung mga problem areas. Basta ang ganda talaga. Alam mo, ang ganda talaga ng lahat ng Lana products. That is because it is clean beauty and pinag-isipan talagang mabuti ng owner nito ang pag-formulate ng bawat products nila. So, I really, really love Lana. And for my lips naman, lip care, ang favorite na favorite ko this year is kahit anong shade favorite ko kasi ginagamit ko siya as something na may color pero nakaka-hydrate. Itong mga lip oil stick ng Happy Skin. It's super duper nice. Itong nandito ko is the shade R&R. Diba? Nagpatong na naman ako. Patong-patong na tong lips ko. Pero para siya kasing lip oil in a stick. So, sobrang niyang hydrating, pero hindi siya mabigat compared to the other lip oils. Like, for example, yung aking favorite na lip oil from Dior. Ito, ginagamit ko lang to pag nasa ibang bansa ako kasi it's very heavy. It's very hydrating naman talaga. So, perfect siya pag nasa ibang bansa ako dahil talaga namang super nag-chap yung lips ko. But dito sa Pilipinas, I super duper loved this one. Diba ang gara? Para siyang lip balm, pero lip oil siya na stick version. Basta, it's really hydrating and it's really beautiful. Sometimes, pwedeng ito na lang yung lip color mo or lip stick mo for the day. Ang ganda na. Isa to sa super like ko na shade, yung R&R. And last for the skincare, kasama yung mga lip care is this one. Lagi ko rin tong nire-rave lately. This is the Blistex na Lip Relief Cream. I discovered this when I was in New Zealand and nag-restock na talaga ako ng madami. So ito, bagong dating lang to. Tapos nagpabili ulit ako sa tita ko kasi papunta kami dun next month. So, sabi niya, is there anything you want from here? Ito talaga yung una ko sinabi. So nakita ko rin siya sa Europe dun sa mga drugstore. But di ko siya nakikita dito sa Pilipinas. Anyway, this is the lip cream and it has SPF 15. Ako, pagka nasa ibang bansa, ang mga lagi ko binibili sa mga drugstore tsaka sa mga supermarket nila is dry shampoo tsaka mga lip products. Lip balms. Kasi nag-experiment ako, baka may ma-discover ako maganda, ganyan. Kasi laging ang super dry ng lips ko pag nasa ibang bansa ako for some reason. Hindi lang sa mga malalamig na lugar, kahit sa lugar na hindi naman kalamigan. Basta ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit ang dry. Maybe I'm dehydrated compared to when I'm in the Philippines kasi ang lakas ko uminom ng tubig. Though, pag nasa ibang bansa kami, hindi rin naman kami nagkukulang uminom dahil lagi namin bit-bit yung flask. But again, maybe, hindi ko lang napapansin na mas marami talaga ako iniinom dito sa Philippines. But anyway, kaya ang haba ang daming kuda. Ang gusto ko lang sabihin is, isa to sa na-discover ko doon. So, I always try lang yung bago sa paningin ko. And then, eto, tuwan-tuwa ako kasi cream siya. Meron akong super favorite na lip cream from Aesop. And lagi ko siyang binabalik-balikan sa mga Aesop na napupuntahan ko. Wala na. Ayun pala, discontinued na. Ang kaisa-isang nagsabi sa akin na discontinued is yung Aesop sa New Zealand. So, kaya pala wala na. Favorite ko yun kasi I like lip creams because I like matte lipsticks. Kapag naka-matte lipstick ka, nakaka-dry, diba? Kapag ka nag-lip balm ka, nawawala na yung pagka-matte na look. Nagkakaroon siya ng sheen, ng gloss. Yun yung ayaw na ayaw ko. So, with the lip cream, idadab-dab mo lang on top of your matte lipstick. Tapos, you feel very moisturized and hydrated na. Pero yung itsura niya, matte pa din. Kaya gustong-gusto ko yun from Aesop. Kaya nasad talaga ako na discontinue siya. Not until I discovered this. Mas maganda pa to. This one pa is malamig. Yung sa Aesop kasi, lasang damo. So, di ba ganun yung mga Aesop? Yung mga amoy lupa and damo na hindi mo maintindihan, mga ganon. This one is mentally, so it's very nice on the lips. It's very hydrating, pero parang wala. So, tuwan-tuwa rin si Don dito. Pinagamit ko to kay Don, tsaka Don kay Atake nung nasa New Zealand kami. Kasi nakikita ko dahil na yung lips nila kasi winter na nagpunta kami. And nabetan din nila kasi nga, parang wala lang siya. Pero kaming mga nagsusuot, feel namin na hydrated yung lips. Ay, ang ganda talaga nito. Super love. Sana magkaroon na ng ganito dito sa Pilipinas. Tapos, ayan nga, may SPF 15 pa. Next is hair care. Alam mo this year kung sino pinakamagandang career growth? It's my hair. This year, sobrang dami kong project na pang buhok. Hindi ko alam kung bakit. Ito ba naman yung biggest insecurity ko? Pero ito yung nagpayaman sa akin this year. Nagpayaman. If follower ko talaga kayo, napansin nyo siguro na ang dami kong brands na pang hair na pinromote this year. That's why naman, nakapili talaga ako ano talaga ang maganda. And kung ano yung sama ko dito, yun yung pinaka nagustuhan ko. Lahat naman sila
Kaya tinry ko talaga sila. Like kong sinasabi kasi I should be using it for at least 1 month bago ko ilabas yung content. And lahat naman sila ay nagustuhan ko talaga. Meron ako mga hair products na tinanggihan kasi hindi ko nga nagustuhan. So yung mga nilabas ko all throughout the year, lahat yun ay gusto ko naman talaga. And then these ones, yung mga naging favorite ko talaga. Nagamit ko pa yan until today kahit natapos na yung mga contracts. Except for one. So anyway, the first one is Nani Rose. Ayan. You all know na I have been using any Gugo na shampoo ever since. Yun yung aking mga pampakapal, anti-hair fall kind of shampoo. Lagi kasing dalawang shampoo gamit-gamit ko. Isang something to address my thin hair and isang pang daily na pang malambot, pang gusto kong bagsak na hair, ganon. Yung regular shampoo ko. So anyway, ito yung gamit-gamit ko this year because I worked with them and nung natry ko sila, nagustuhan ko talaga kasi unang-una, yung bango niya, it smells so fresh. Sabi ko, kahit di siya effective, gagamitin ko pa rin dahil ang bango niya. But I feel like, nag-work naman siya. Ito kasi ay anti-hair fall. Hindi naman kasi malakas ang hair fall ko, manipis lang talaga yung hair namin. So, ang gusto ko sana yung mga makakapagpakapal ng hair ko. You know what I mean? This one, nagustuhan ko siya kasi pwedeng hindi na niya mabawasan yung 263 pieces ng hair ko kasi anti-hair fall siya. So, forever na siyang 263. Kung madagdagan man, edi thank you. Pero anyway, yun nga. Sobrang mabango siya. But ever since I posted this, ang dami ko nababasa sa mga comments na gustong-gusto rin daw nila tong Nani Rose and effective daw talaga sa kanilang hair fall, lalo yung mga nagpo-postpartum. For me, it's really nice. Yun nga, gustong-gusto ko siya because ang bango niya. And every time na naliligo ako using this, ang fresh lang talaga ng amoy ng hair ko hanggang kinabukasan. Ganon. Kaya love na love ko siya. Ayan o. Ito yung traveling ziplock ko na laman ng aking bag. Ayan, meron ako nung maliit na version. Sobrang saya ko kasi kasama to sa Vlogmas giveaways. Ang ganda-ganda nung binigay nila na kit. Para siyang ganito, clear pouch, tapos may kit sa loob ng shampoo, conditioner, and yung pang-massage. Gusto ko yun yung pang-massage nila. So yeah, that's the first one na nagustuhan ko talaga this year. Second hair care na nagustuhan ko is the L'Occitane. Yun, sobrang saya ko nung nag-work ako with them kasi ang social, SSI na yun eh. Hindi ako makapaniwala na nag-reach out sila sa akin, but I was so happy. Sa Manila yun eh. Ang liit-liit lang ng bote na yun. Shampoo and conditioner. Pero sabi ko, shock city pairing ko to kasi mahal. But my gosh, sobrang liit lang din na maggamit mo. Grabe na rin siya mag-lather. And yung amoy talaga nun, parang nagpasalon ka sa Beverly Hills. It smells like a luxurious salon. Well, it's really a luxurious product. So, hindi naman nakakapagduda na it really smells luxe. Ang bango niya talaga. And pag yun yung gamit ko for my hair, grabe ang bouncy ng buhok ko. Grabe yung bagsak, tas bouncy. Tapos, ang lambot-lambot niya. So, gusto ko talaga yon. Sabi ko nga, titipirin ko kasi ayoko agad siya maubos. So, I just use that one at least once a week to treat my hair. Alam mo yung may mga days na gusto mo na ipamper yung self mo, magbabody scrub ka. Yung matagal kang maliligo, yung may mga extra steps kang gagawin, body scrub, magmamask ka, mag-oil ka ng hair ko, ano man, dun ko siya gagamitin sa day na yon na for special occasion. Ganun yung feeling. Ang bango-bango niya, tas ang ganda-ganda talaga niya. So, kung yumaman ako, yun na talaga yung bibiling kong shampoo na pang araw-araw because it's really, really nice and it makes my hair look so healthy. Tapos, gustong-gusto ko rin to kapartner nun. Pero ito, ginagamit ko na kahit kailan. This one is an anti-frizz serum. After ng shampoo and conditioner, nalay ko na to before ako mag-dry ng hair tsaka mag-style ng hair. And yun nga, maybe nakaka-help din talaga ito. Kaya sobrang ganda and mukhang healthy. Mukha ako nagpa-salon dahil dito. Kaya gustong-gusto ko siya and ginagamit ko na siya. Every time na mag-hair dryer ako or mag-style ako ng hair, naglalagay muna ako ng ganito. And it really does make a difference sa aking hair. Ang ganda nito. Deserve niyang maging mahal. Last na is this one. I'm currently still under the contract of Pantene. And well, ang Pantene naman kasi, tsaka ang Sunsilk, Cream Silk, para silang mga household products, yung normal na nakikita natin sa mga bahay natin. So, love ko naman lahat ng mga yan. Gusto ko yan. Gusto ko rin yung Sunsilk, gusto ko rin yung Cream Silk, Pantene. Alam mo yan, pagka bibili ka ng shampoo randomly, maalin lang sa mga yan yung bibilhin mo, diba? But, pinadala nila sa akin yung shampoo, yung conditioner, itong daily serum treatment, at saka yung hair mask. Ang dami, diba? So, syempre, ginagamit ko siya. Love na love ko. Syempre,
Maganda naman kasi talaga ang Pantene sa hair. Pero itong daily serum treatment, nung gamit ko to every single day, nung nasa Europe kami, na-realize ko na ang ganda niya talaga. I feel like may compare ko to dun sa L'Occitane. My hair feels and looks exactly the same after that L'Occitane treatment and after this one. Well, technically, pareho pala kasi sila kasi parang intensive repair treatment yung L'Occitane. Ito naman, daily serum treatment. Maybe that's why. So, ito siguro yung mas murang version niya. Sobrang ganda. Meron tong yung, mga pro-vitamin pearls sa loob. Yun yung mga dark na pearls na nadudurog siya while minamassage mo sa iyong hair. And every time na ginagamit ko rin to, kahit di ako mag-hair dry or mag-dry ng buhok, maganda yung buhok ko. Ito kasi, aaminin ko sa inyo, yung Nani Rose, kapag ito yung gamit ko, kailangan ko i-style yung buhok ko kung gusto kong gumanda yung buhok ko. Otherwise, pag air dry lang, hindi kagandahan. But okay lang yun kasi nga, it's a Gugo shampoo and conditioner, Wala siyang chemicals. It's all natural. Wala siya ng mga nakakapagpaganda na nagagamit natin sa mga commercial shampoo. So, kung gusto niyo yung mga cruelty-free, paraben-free, silicone-free, it's this one. Pero wag niyong i-wish na sobrang magiging maganda yung hair niyo, you know what I mean? But, it's healthy for you and for your body. But ito, kapag ginamit mo talaga, I feel beautiful. So, ito yung pinaka naging favorite ko out of all the products na they sent me, na parang kahit na matapos yung contract ko, I will always buy this one na. And I will always have this in my bathroom. And last na for the hair, because we've been talking about styling my hair. Siguro naman, alam nyo na, memorize nyo na. My Dream Pocket Hair Dryer. Nasa favorites ko yung Dyson Air Straight nung February yata sa short videos. Sabi ko, favorite na favorite ko ever since dumating yun, ang sipag ko na mag-style ng hair. But nung dumating to, binenta ko yun. So, ganun ko ka-favorite to. Kasi favorite ko na yun eh. Bihira ako magka-favorite na hair tool. Kasi for me, hair tool is just regular. Nothing special. Kasi tamad naman ako mag-ayos ng buhok. Tas yung buhok ko naman konti lang. Mas gusto ko pa yung magbaban na lang ako ganyan. Kaya, para sa akin, walang mga special hair tools. Not until I use the Dyson Air Straight. Gustong-gusto ko pa rin yun. Although, yun nga, mas ginagamit ko to nung natanggap ko. Kaya, ayoko namang masayang siya. Ang mahal niya. Baka may ibang mas makagamit. Kaya, binenta ko na. And this one gives me the exact same hairstyle na na-achieve ko with the Air Straight. Mas marami pa nga ito nabibigay sa akin kasi meron siyang barrel. So, pwede ako magkulot. Actually, pinatry ko sa cousin ko na long hair nung nasa New Zealand kami na magkulot. And nakulot talaga siya. Ang ganda. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, ang ganda-ganda niya. Kasi, eto, nakita nyo na, dinemo ko ito so many times. Grabe, sobrang ganda niyang maka-straight ng hair if gusto mong i-straight yung hair mo. And then, ito, I use this to add volume sa hair ko. So, dito sa ilalim nilalagay ko. Tsaka, para gumanon. Or sometimes, pag ganun. 'Di ba? Ang ganda. At saka, ang pinaka-gusto ko talaga dito is because ang liit niya. So, kahit saan ako pumunta, dala-dala ko na siya. Kahit na alam ko namang mag-hotel kami and may hair dryer, dala ko pa rin to. Kasi, na-comfortable na ako sa kanya na because of it, ang sipag ko nang mag-dry ng hair. Dati kasi, nag-air dry lang talaga ako. Madalas. I always use it. And it's just so small, so compact. Ang dami nagtatanong sa akin if nagamit ko na siya sa US and sa Japan. Kasi pareho silang 110. Hindi pa. Kasi this year ko lang to na-receive. Hindi ako nag-US this year. And hindi rin na pala ako nag-Japan this year. So, hindi ko pa siya natatry. But sa lahat ng bansang pinuntahan ko this year, dala-dala ko siya. And nag-work. Next week, we're gonna go to Australia. Dadaling ko ulit to. Nag-work siya. Pero ang alam ko, dual voltage na yan. So, I think mag-work siya sa Japan and US as well. Mga random things na lang to na naging favorite ko all throughout this year. Number 1 is the Yoga Love. Hindi ko mahanap kung nasaan. Pero meron ako dito sa Lipay. Pinapagamit ko rin kay Don. Tsaka pagka nagpi-pickleball kami. Saan ba yun? Kinuha siguro ni Atake. In-arbor niya yun eh. Hindi ko binigay. Nagbentang pa. It's a Yoga Love Cream na like ko ding sinishare sa inyo. Last year pa din ata yun. Pero favorite ko pa rin siya kasi gamit na gamit namin naglalago kami ng tennis or on a normal day na naiinitan kami. Unang-una, dahil napakabango niya. So, gustong-gusto ko yung amoy niya. It smells clean. It smells fresh. May lamok. And ang lamig niya talaga sa katawan. Pinapahid ko lang sa ganito ko tsaka sa dibdib ko. And sometimes dito pag may migraine ako. Every time naglalago ng tennis, nag-jogging, si Don pagka nag-akarpintero nilalagyan ko. Nagustuhan din nga ni Atake nung pinahiram ko sila nung summer. Nagpi-pickleball kami. Ay! Nahulog ako. Si Kuya. Yan, lahat kami. Pinapahiram ko talaga lahat. Pag nainitan kayo, oh yan, maglagay kayo. Amazing lang talaga ng cream na yon. Marami namang mga ganong na cream, na cooling cream. But that one in particular kasi is mabango. Kaya bet na bet ko. Amoy siyang mayaman na mommy. Ginagamit ko yun kay Daddy last year eh. Pag masakit yung legs niya, pinapahid ko doon. Kasi it's a relief cream. Kaya siya Yoga Love. Ginagamit yun usually kapag mga nag-yoga
yoga, stretch, ganon. Pero I use it for anything talaga, to cool myself or if I just like to smell something na mabango. And then, the Dream Vacuum, yung vacuum na ginagamit ko dito sa bahay, sa Lipa. Alam nyo na rin na I am a vacuum enthusiast ever since no nag-start pa lang akong maggawa ng aking mga videos, as in dating-dati pa. Vacuum nga yung pinakamarami kong nire-review kasi ang dami ko talagang vacuum, lalo dun sa Manila House. Pero, etong na-receive ko na Dream, kasabay nitong hair dryer ko. Same brand sila eh. Favorite na favorite namin lahat. Kahit ni Judy, kahit si Atake nung andito siya dahil nga sumipag siyang mag-vacuum bigla. Maybe because of the LED light. So, half the price ng isang Dyson vacuum, pero it does exact same thing. Na makikita mo talaga bawat sulok-sulok. Lalo yung balahibo ng mga anak namin. Na akala mo sometimes, ay malinis na, nawalis na, or na-vacuum. Pero pag inon mo siya kasi, kitang-kita mo talaga na ang dami pa rin. Lalo yung balahibo ng Labrador namin kasi white or yellow siya eh. Yellow din yung sahig. So, ganon. Basta ang ganda niya. Initially, hindi ko siya bet kasi ang bigat. Kala ko nakakangalay. Pero maganda siya kasi, kunin ko nga. Ayan o, ang bigat niya talaga. Pero maganda siya kasi if i-press mo to, once lang, dito ka nahahawak. Yung Dyson ko kasi na pinaproblema ko, yung luma pa naman kasi yun. Baka yung mga bago na ngayon magaan na. Although, pag magaan kasi, mas mabilis din ma-lowbat. Sabi nga niya doon, good thing na mabigat. Kasi ibig sabihin, malaki ang battery. Anyways, yung dati kong Dyson, ganito kabigat. Tapos, kailangan nakahawak ka dito sa nozzle habang nagva-vacuum ka. So, strained na strained yung ganito ko talaga. Ito, click mong ganyan, pwede ka nang humawak ng normal dito. Kaya, hindi na siya nakakangalay gamitin. At nagbukas yung pinto. Bukas yung pinto. Akala ko si Doon. Ano ba yan? De, ikaw ba yan, Daddy? Ba't kinilabutan ako? Hindi naman ako natatakot dati. Hangin lang yan, hangin. So yun, yung sinasabi ko. Kaya sobrang maganda siya and matagal yung battery life. Huwag ka lang yung pinakamalakas na mode. So pwedeng yung isang mode lang, pinakamahina. Ito yung pinakamalakas. Pag ito, sobrang bilis talagang malobat. Pero ginagamit ko to kapag ka sa mga beds, sa couch, talagang higup naman talaga. Sa mga rug, perfect siya. But yun nga, mabilis malobat. Or the floor, itong mode na to, yung dalawa. Perfect na. Matagal naman talaga din siyang malobat. So, super duper love that. And then, this one, dami ko din kung ano-anong mga pang-mount sa content creator. Pero ito yung pinaka-nagamit ko ng sobra this year. Ganyan lang siya and madali siyang dalhin kasi di naman siya kaliitan pero okay na rin. So, ang maganda dito is because you can suction this anywhere. Sa salamin, of course. Pero sometimes gumagana rin siya sa mga semento. Basta makinis yung semento. Oh, di ba? Syempre hindi nyo kita. Teka. Nahulog. De-demo eh. Paya tayo. Pwede siya sa semento basta makinis kasi nga ilalak mo siyang ganyan. Pwede din siya sa kahoy. Pero ako naman, personally, hindi ko ginagawa yung mga yun kasi ayoko nang i-risk yung mga gadgets ko. So, I just use this most of the time sa car o kaya sa mga salamin namin dito kung saan-saan. Isang gusto ko kasi dito, mag-save. So, I can easily put my Osmo Pocket pag nakalagay siya dito. Or I can also easily put my phone. Ito nga lang yung medyo unang-unang version, kaya ganito lang siya, up, down, up, down. May bago lumabas na 360 maro-rotate mo yung angle-angle. Siyempre, pinipigilan ko yung sarili kong bumili ng bumili kasi mayat-maya may nilalabas. Ano ba yan? So, okay pa naman sa akin to so far. Pag nasira, hindi tsaka ako bibili. Although, masisira na ata siya. Yan, natutuklap na. And then, my Blanc New na passport bag. I've been receiving so many stuff from Blanc New this year. As in, mayat-maya, ang dami nilang pinapadala, ang dami nilang nire-release, and I'm very grateful. Pero ang naging favorite ko talaga from them, apart from the t-shirts na palagi kong suot, nakikita nyo naman, ganda naman kasi talaga, is their passport bag. Na ako lang nagtawag na passport bag. Ang tawag ata dun is bubble pocket bag, something like that. Pero tawag ko sa kanya passport bag and kinuha ko yun for the reason na para sa passport ko. And true enough, perfect na perfect sa passport ko talaga. Kita nyo yun palagi. It's a sling bag na ganyan lang kaliit. Kasing size lang ng passport. So, I put our passports there every time na we are traveling. Pati yung boarding pass, perfect doon. Easy access siya. Tapos, ang liit-liit lang, ang nipis-nipis lang. And then, easy na magpaikot-ikot sa airport kapag ka umaalis kami. So, sobrang gamit na gamit ko yun. And I heard a lot of doctors and nurses na gustong-gusto rin nila yun. Kasi, as in, maliit lang siya. And then, perfect daw pag nag-round sila kasi nandun yung phone nila, yung mga ballpens nila,
yung throw dot nila, everything, ang daming kasya. Tapos since maganda din yung mga straps ng Blancnu, may mga carabiner, pwede kang magsabit doon ng kung ano-ano. So, very useful and gustong-gusto ko talaga yun. Itong aking tripod na very well-traveled na din at saka tingnan nyo naman, puro pintura na rin siya kasi gamit na gamit din ni DTV bilang nagpapaka-content creator din siya while nag-renovate ng bahay. But it's still this one. I think 3 years na to sa akin. 3 na ba? Or 2 years. But I think 3rd year na nito sa favorites. Siya pa din. Bit-bit ko to anywhere I go. Sa lahat ng travels namin, ito yung gamit ko for my mga Bees With Me videos, ganyan. It's very useful kasi maliit lang siya, pero sobrang tangkad niya. Ganyan siya katangkad. It's very sturdy. Natry ko na nung nasa Balisin kami na sobrang mahangin talaga. Hindi siya natumba, in fairness. So, ito pa rin ang aking tripod. If tatanong niyo pa rin, sobrang maganda pa rin siya. And siya pa din talaga. So good. Tapos, ito this year ko lang ito nabili. Because nga, nag-evolve ang mga gadgets at ang mga mounts and everything. I'm so glad na merong ganitong attachment. Hindi ko kailangan bumili ng bagong tripod. So, ito, perfect for MagSafe. Alam mo kung ba't gustong-gusto ko kasi ito? Kasi if camera or Osmo Pocket, i-ano ko lang dyan. Diba? Pag phone, bubuksan mo lang na ganito, ayan, dito mo na ilalagay yung phone mo. So, wala nang kung ano-anong attachment. One piece lang talaga siya. Iba ko kasing mga naunang tripod, kailangan dala-dala mo pa yung mga attachment. Depende sa gadget na gagamitin mo. But this one, perfect na for anything. Tapos, since ngayon nga, nag-e-evolve, puro MagSafe na, may ganito. So, ang ginagawa ko is ganyan na lang. And since ang akin namang Osmo Pocket is naka-magnetic case na rin naman, I don't need to remove this na. Pwedeng dito ko siya i-MagSafe. Kung phone man ang gagamitin ko. So, sobrang happy ko dito. I just discovered this year. And ito na yung pinaka-dala-dala ko lang palagi. Super duper useful. Next is still my Alo favorite rib top. It should be in my favorites video because it's really a favorite. And favorite talaga ang pangalan niya. Favorite rib top. So, I have it in black, in green. Ito ay dark green. I swear dark green to. Ayan yung black ko. Tapos, nasa Manila, meron akong white, meron akong dark blue, and meron din akong pink na binili ko sa Greenbelt. Sobrang favorite ko siya na every time na may ilalabas silang color, pinapabili ko kaagad kay Nini Coracha. Ngayon, nagpabili ulit ako nung nag-Black Friday sale. Inaabangan ko siya pag sale. Yung pink lang, binili ko nga yun nung nandito sa Greenbelt just because biglaan kaming nagstay doon na kailangan namin ng mga bagong damit. Kasi wala na kaming damit and pang-exercise. Ayoko nang bumili ng basta-bastang damit na hindi ko naman lagi gagamitin. So, I just bought the one from Alo. Nakita ko kasi may pink, wala pa ako. So, yun na yung binili ko ng full price. Everything I always get kapag ka-sale, pinapabili ko sa US kay Nini Coracha. Favorite ko talaga tong top na to because bra na siya kasi maganda ang support niya. Kala mo naman kailangang may supportahan. Tapos, padded and cute. So, gusto ko lang siya kasi hindi ko na kailangan mag-sports bra and magsuot ng top kapag nag-jogging kami, kapag nagpipilates and everything. Basta, gusto ko lang siya. Na-explain ko na before kung bakit ko gusto para hindi doble-doble na yung suot. It's 2-in-1 na siya na bra at saka top. And maganda yung fit niya. Tapos at the same time nga, padded. Yung isa kasi nilang sikat na style sa Alo, walang pads. Kaya hindi ko bet. Yung parang ganon. Hindi siya magandang pang-exercise. Meron akong pinabili. Ano bang pinabili kong color ngayon? Something na blue ata. Basta something na wala pa ako. Ang wala ako brown. Ewan ko kung nag-release sila ng brown, pero gusto ko talaga ng brown. And then, alam niyo na to. The GU and Uniqlo bra top. Sister company lang naman sila, so parehong-pareho lang. Lagi ko tong nire-rave sa inyo na favorite ko ito. Ito naman yung dressier version kasi yun, athleisure version. Ito, gustong-gusto ko din because for tamad days, okay na, mukha ka nang nag-isip ng outfit. Tapos, hindi mo na kailangan mag-bra kasi nga, may bra na siya sa loob. Ayan no, and may support kineso na rin siya. May pad na talaga. This too is gifted to me. This one is from GU and alam na alam niya na favorite ko to na pinadalhan niya ako from shopping bag MNL. Ayan. Lagi niya ako pinapadalahan ng mga something from Japan. And she sent this one kasi alam niyang favorite ko. Buti na lang wala akong mga ganito pa. Sobrang cute. So, the brand is GU. Thank you so much. Pagka may mga kailangan kayong pasabay from Japan, shopping bag MNL. And then, ito, yung lagi niyo yung nakikita na suot ko, Hello Kitty. This one naman is Uniqlo. Same. May pad sa loob. Uniqlo yan. Dito ko binili sa Alabang branch. Lahat ng cuts and styles meron ako. Ito naman, tube top to na white. Eh, di ba minsan pag
naka-tube top ka, tapos naka-bra ka na kitang-kita yung may cut na gano'n, tsaka at least ito, seamless ng tignan. Kasi nga, built-in na yung bra niya. May ganito din ako in black. Hinati ko, yung iba nandito sa Lipa, iba nasa Manila. Lahat ng cuts and styles, pero isang black, isang white, gano'n. Pero ang pinakamadami ko, yung parang halter na pa ganyan. Sobrang nakaka-sexy kasi yun. That is one of my favorite clothing this year and the years to come, feeling ko. Kasi no-brainer siya. Sometimes kapag nagta-travel kami back and forth, Lipa tsaka Manila, kahit maiwan yung bra, okay lang. Kasi yan, tsaka shorts, yan, tsaka jeans, okay na okay. It's so good. Another one na bet ko, hindi ako sure kung this year lang to or last year pa, pero gamit na gamit ko rin to this year. This is the seamless t-shirt from Hera. Hindi ko na sinama dito yung mga bra, pero alam nyo na yan. Every year na, since 2021, or 2022, nung na-discover ko yung Hera, yun talaga yung t-shirt bra na gamit ko. And sila talaga yung favorite kong t-shirt bra at saka panty na mga seamless kasi super ganda. So yun yung mga nakikita nyo sa mga Bees With Me videos ko na very seamless na bra, na t-shirt bra. That's also from the same brand, Hera. Anyway, they sent me the seamless t-shirt in black, white, and brown. And I love it so much. I love it for pang-porma. Ang ganda-ganda nito with baggy jeans, with trousers. Pero ang ganda-ganda rin yan nung ginamit ko siya for Pilates. Kasi nakakatuwa dito, di ba mostly kapag yung mga body fit talaga na ganyan. Pagka with movements, umaangat-angat, ito, it really stays put. Seamless, tapos hindi siya maligalig. Andun lang talaga siya. So nagagamit ko rin siya for Pilates. It's one clothing item that is very versatile for working out, pang-porma, for days na tinatamad ka. Pag sinuot mo to, parang naghanda ka kasi very ganda ng kapit nito sa katawan mo talaga. It's so nice. I'm a size small dito. Which reminds me, I need to buy more kasi gamit na gamit ko na sila. Pero in fairness, ang ganda pa rin. Hindi siya nalo-lost thread or anything. It's really nice. And then, kailangan part din talaga ng favorites ko this year, yung floating hammock namin. Yung aming lutang-lutang duyan. Kung pina-follow nyo ako, alam nyo na yon. Na-discover ko lang yun randomly from TikTok. Binili ko bago kami magbantayan. And most of you nakabili na rin ng ganun. Sobrang favorite talaga namin yun doon. Lahat ng mga lakad namin na alam namin may body of water, kailangan dala-dala namin yun. Kasi it's really the best feeling kapag ka nakahiga ka doon, palutang-lutang. And hindi siya hassle dalahin kasi nga ang nipis-nipis lang niya at saka ang gaan-gaan lang niya. Yan, ganito lang siya kaliit and kagaan. So tapos hinihipan lang siya ni DTB. Pagka nandun na kami sa Mapa Pullman yan o beach, lagi namin siyang dala-dala. Sobrang mura lang nito. Bili na rin kayo ngayon pa lang dahil baka sa summer magkaubusan na naman dahil nag-sold out to ng malala this summer. It's really nice. Favorite discovery ko yan na TikTok shop discovery this year. And then I also have my Muji na jewelry case. Nahanap ko kanina pero naiwan ko ata sa Manila. Lately ko lang yun nabili, mga 3 months ago, pero siya na yung lagi kong ginagamit. Kasi for the longest time, I had a square na hard box na jewelry case pag nito-travel. Mabalky siya, tas ang konti lang nang nalalaman. And then nagkaroon naman ako nung malaki na maraming pages. Sobrang dami niyang lalagyan na hindi ko naman kailangan ng ganong kalaki. Though, very magaan din siya and ang dami niyang madadala. So kung ikaw ay mahilig mag-travel with a lot of abubots, perfect yon. Pero nung nakita ko yun sa Muji na parang pencil case lang, ang perfect lang talaga ng lalagyan ng mga sing-sing kasi yun yung pinakamarami kong dinadala palagi pag nagta-travel. Ganda rin ng lalagyan ng hikaw, tapos meron siyang pouch for the watches, tapos meron siyang area for the necklaces. Ang perfect niya. It's a perfect travel jewelry case for me and I got that from Muji. Ang dami nagtatanong eh. Tapos yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung PRX Plus. So that is my favorite beauty treatment na pinagawa ko this year. Ilang beses ko na yun yung na-discuss. Nung nirelease yun dito sa Pilipinas, ang sabi sa akin ni Doktora, it's like a painless Botox. It's a treatment na ginagawa ng mga certified dermatologist lang. Ilang beses ko na yun yung shinare sa mga Facebook ko and TikTok and Instagram. Nilalagay yung serum dyan. Pinipiga lang yung serum dyan. Hindi ka tuturukan. Walang any pain. Tapos imamassage lang siya in a certain way ng mga dermatologist para mag-seep through. And you do it every 2 weeks. Ever since ginawa ko talaga yun nung September, iba talaga ang glow na nabibigay, ang glass skin na nabibigay sa akin nung treatment na yun. Tapos accompanied by the moisturizer na pinoprovide nila. Same brand kasi yun eh. Same brand ng PRX Plus, tsaka yung moisturizer. Alam mo, it really changed the game for me kasi pinagawa ko siya bago kami mag-Europe. So sa Europe, ang dala-dala ko lang talaga na skincare, yung moisturizer lang and sunscreen. Tapos every day,
Kahit ilagay ko lang yung sunscreen, dewy na, glowy na, tapos maglilip and cheek tint lang ako, super okay na. Ang ganda na talaga. Hindi ko pa siya ulit napapagawa, pero nakatatlong sessions na ako and super happy na ako sa kanya. If masipag lang talaga ako, every 2 weeks ko siya ipapagawa. Anyways, isa yun sa super duper naging favorite ko na treatment na alam mo yung after ko siyang gawin, kitang-kita na talaga yung effect. And nakaka-addict siya kasi hindi siya masakit. Tapos ang ganda talaga ng effect niya tsaka ng itsura niya after. Especially kung balikbayan kayo, visit kayo sa Wilson and Nayash Clinic. Katapat lang siya ng Greenbelt 5. Or magpa-appointment muna kayo, sabihin nyo kumari kayo, huwag kayong mahiya kasi sayang ang discount. Meron talagang 5% discount kapag kumari ko kayo. Maniwala kayo. May mga nag-message sa akin, Mari, I was at Wilson and Nayash Clinic. Totoo pala yung discount. Kala nyo ba nag-joke ako? May discount talaga. So, ang mga naging favorite at kinaadikan ko naman na food this year, kung pina-follow nyo ako, alam nyo na ako, hulaan nyo nga, type nyo. Kala mo talaga mabasa ko. But, peelers! Isa to sa pinaka-kinaadikan ko this year. And ninyo, feeling ko, hi Barkley! Sobrang nakaka-addict talaga siya. Paandar kasi to ni Nini eh. Nakita mo kasi na kinakain ni Nini, yung kapatid ko nga sa US. Sabi ko, padala niya ako kasi naiinggit ako. Pinadalahan niya ako. Pero syempre, 2 months, nasa box eh. Nung nasa New Zealand kami, nakita ko na siya doon. Kaya tinry ko na kaagad. And sobra ako na-addict. Kaya excited na excited akong dumating. Eh, sa New Zealand kasi, isa-isang pack per flavor. Ang maganda dito sa nabibili sa US, ewan ko kung saan pang other parts of the world nabibili tong assorted packs na ito. But inside, you have small bags like this. Kaya ang ganda kasi lagi ako nagbabaon ng mga ganyan ng kaliliit. Eh, yung mga nabibili dito sa Philippines, sa 7-Eleven meron, sa mga groceries meron na ganyan. Medyo ganyan kalaki na pouch na isang flavor lang. So, ang dami katanong saan sa ko daw nabibili. Yun nga, pinabili ko siya kay Nini sa US. Favorite na favorite ko yung banana. Tapos yun nga, sinasabi nung iba, nagugulat sila na pinipeel ko. Eh, ganun nga talaga yung atake niya. Kaya nga siya peelers. Para siyang yung totoong fruit. So, babalatan mo. Although, kakainin mo rin naman. For fun lang. Like, pag bored ka. But just make sure na malinis yung kamay mo. Tsaka yung mga bagets, matutuwa sila sa ganun. Sobrang sarap niya. Ang favorite ko is banana and peach. Si Nini naman, ang favorite niya, mango. Yung mango, in fairness naman talaga, lasa talagang mango. Kaya ko lang siya hindi super favorite. Kasi hindi na bago sa panlasa ko. Kasi para lang siyang yung dried mango natin dito sa Pilipinas. Yung banana tsaka yung peach, nakaka-addict. Sobrang sarap. Etong tatlong flavor pa lang naman yung tikman ko. Hindi ko pala titikman yung mga grape. Sobrang na-addict talaga ako dito. Alam mo, nag-reach out nga yung peeler sa manager ko eh. So, na-excite ako. Sabi ko, shucks, magkaka-work ako with them. Pero ewan ko, hindi na natuloy. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Hindi umandar. Kainis. But anyway, peelers, it's not yet too late. The Kenneman. And then, ang palagi ko yung sinashare na kinaadikan ng buong pamilya namin is the fragrant pears that we order from Enjoy PH. Kahon-kahon talaga kami kung umorder. Well, umorder kami pero ayaw nilang pabayaran. Tapos papadala ako ng kahon-kahon. Last Christmas, pinadala nila kami for pop sana. Hindi namin pinapansin kasi akala namin hilaw kasi color green. Eh, di ba sanay tayo sa pears color yellow? And then eventually, nung kinain namin, ang sarap pala, lalo pag malamig. So, na-addict na kami kasi very refreshing siya, lalo nung summer. Kaya nung summer, mayat-maya na kami umorder. Mayat-maya naman silang padala ng padala. And until now, mu-order pa rin kami. Sobrang favorite talaga namin. Sobrang sarap talaga niya. Ang refreshing niya and ang tamis niya. Compared to yung nakasanayan natin na peach na color yellow. Yun, ang tinatawag na fragrant pears. Color green siya. And then, mas maliit siya. Tapos, I think galing China ba yun? Hindi ko alam. Hindi ako sure kung saan galing. But, yun nga, we order it from Enjoy PH. Thank you so much, Enjoy. Apart from yung mga napakasarap nilang mga tinapay, favorite ko yung cheese bread sa kanila. So, kung order kayo ng mga pastries from them, try nyo itanong kung available ang fragrant pears kasi hindi din siya palaging available. And then, this one, ito lately lang. Pero talaga namang addict na addict ako kaya kailangan ko siyang isama for this year. This is the Shilepo na original salted egg na fish skin. Nabili namin to sa Taiwan Airport, randomly lang kasi naghahanap kami ng chips nung layover namin and wala nung mga Lay's, Cheetos, ganyan. So, nagtanong na lang kami kung masarap ba to. Or yung potato chips, sabi nung nagtitinda sa kanilang Everich, which is the duty-free of Taiwan Airport. Ito daw, sobrang sarap daw. Really, really good daw. Sabi ko, sige, ito na lang. Sabi namin, siguraduhin mong masarap yan at ang mahal. Nung kinumpute kasi namin, parang nasa 800 or 900 pesos siya. Pero isa lang ang binili namin on the way to Europe. Pagtikim namin sa airplane, sarap na sarap kami, na-addict na kami, na we made sure makabili kami on the way to the Philippines. Buti na lang sale. So, nakabili kami ng dalawa. And then, lagi na ako naghahanap ng mga friends na makikita ko sa Taiwan na papagpasabayan. Tapos, malaman-laman ko, product of Singapore pala siya. Kaya sobrang mura niya pala sa Singapore. Nasa mga 400 pesos lang daw. Sa mga friends ko dyan sa Singapore, Bakenemen.
namin. But anyway, it's really, really good. Ang dami din nagsabi sa akin na try ko daw yung Irvins. Matagal ko nang na-try yung Irvins kasi di ba matagal naman ng sikat yun. Hindi ko nga nagustuhan yung Irvins just because naaanghangan ako sa Irvins. Masyado kasing maarte yung dila ko sa spicy. So mga 2-3 peraso lang, nasa spicyhan na ako sa pagka-salted egg niya. Eto, kung wala akong konsensya at pakialam sa health ko, mauubos ko talaga yung isang bag. Tinitipid namin siya at the same time, parang we eat moderately kasi nga, sobrang sarap niya, nakakatakot naman. So, hindi ko muna ito bubuksan. If you are in Singapore, may mga store pa daw na buy one take one ito. Tapos padalahan nyo naman ako. Last na! Finally, the last item in this favorites video is the Samsonite na Paralux luggage na large. Kailangan ko siyang isama dito because tuwang-tuwa kami ni Don sa kanya nung recent trip namin sa Europe. I just needed to buy one large luggage kasi yung mga luma naming malalaking luggage, either yung isa, parang hindi na ako confident na i-travel siya sa Europe na baka masira na. Tapos yung isa, pinadala ko na kay na ate sa US nung huling nandito sila. So sabi ko, kailangan natin ng another large kasi sayang naman yung baggage allowance namin. 4 na large luggage ang kailangan namin for that trip kasi yun yung aming baggage allowance. So sabi ko, sige, bili lang ako. Nagpunta ako Landmark kasama yung kuya ko. I went there thinking I was gonna spend mga 15,000, ganyan. Gusto ko kasi yung quality na kasi lagi naman kami nagta-travel. So, yung isa kong American Tourister, 11, 12 years ago na yun sa akin. So, gusto ko ganun yung ikatatagal. Mahal, pero matagal talaga. Yung quality talaga. E di syempre, ang unang lumapit sa amin, yung sales lady ng Samsonite sa Landmark. And then, yun agad ang binungad sa amin. Tapos, gandang-ganda na ako agad. Pati si kuya. Tapos, color green pa. Kaso, ang presyo, 23,000 something. Sabi ko, ate, lahat dun, di ba sa Landmark? Kaya nga kami dun bumili. Kasi, usually dun, 20% off. Ate ko nga bumili dun ng, ano ka ba binili niya? Basta bumili din siya ng luggage the last time na they were here. Tapos discounted. So, I was hoping na ganun. Hindi daw talaga kasi brand new style yon. So, wala daw talagang discount yun. May other styles na may discount pero yun hindi. So, diniscuss niya sa amin ng mga atake ng maleta. Tapos si kuya naman, agree ng agree. Sabi niya, tama. Oo nga, dapat ganyan. Ay, ganyan. Kasi naghahanap ako ng iba pa ng mga cute din na medyo mga nasa budget ko. Pero at the end, sabi talaga ni kuya, I think maganda talaga to. Tapos si ate naman, oo nga, may ganun-ganun sila. So, syempre binili ko na kasi nabudol ako ng 0% installment payable in 3 months with my RCBC card. Buti na lang. Kaya binili ko. And then, alam mo, nung nasa Europe kami, kahit si Don, sobrang tuwan-tuwa siya. Sobrang namin siyang na-appreciate as someone na comfortable traveling na ang ginagawa. Sobrang helpful na dalawa yung opening niya. Meron siyang opening on top, meron siyang opening sa gitna na para buksan siya as ganyan. Pero pwedeng ganyan lang. Eh, di ba pagka nagta-travel ka, na palipat-lipat kayo, especially pag Europe nga, nakakapagod yung maya mo bubuksan na ganyan, mabigat nga, di ba? So, ito, at least ito, magaan lang. Bubuksan mo lang na ganyan, di ka na mag-e-effort. Ganon. Tapos, kapag maliit pa yung space, although hindi namin experience sa Europe yun, pero usually sa Japan, ganyan, pag maliit yung space, ang hirap na bubuksan mo yung luggage mo ng 2 ganyan. At least ito, kahit nakasandal na lang sa wall. Napaka-simple thing lang, pero sobrang na-appreciate namin yun. Na si kuya, inggit na inggit. Naka-remowa siya, sabi niya, gusto na rin daw niya mag-upgrade sa ganun. Kasi pagod din daw siya na 2 yung laging binubuksan na ganun. Kasi nga nung andito siya, alis kami ng alis. So, mayat-maya siyang Tapos, at the same time, sobrang lightweight niya. As in, ang dami na naming nalagay. Tapos, yung iba kong mga maleta, ang dami ko na rin nalagay. Tapos, sila mga excess baggage na, ito, hindi pa rin excess baggage. Hindi pa rin niya na-reach yung 23 kilos. For some reason, ang daming kasya. Pero since sobrang gaan ng mismong luggage, hindi niya na-reach yung baggage allowance. Basta, ang daming, ang haba na tong video na to because of that luggage. Pero what I'm trying to say is, pag uwi namin dito, bibili na sana agad ako ng second one and approve si Don kahit nga mahal. Kasi nga, na-appreciate talaga namin siya during the trip. Walang stock, no? Tapos may nag-message sa akin na may ganun din. Sabi niya, bibili rin daw siya. Mare, discontinued na daw. Finish na. Thank you guys so much for watching. Nalungkot. Hindi ko alam kung discontinued or wala na daw, ganun, limited lang daw. So, dapat 2 na agad binili ko. So, anyway, ayun nga. So, ganun siya kaganda na I will really hope na makabili ako ng another one like that. It's really worth our money. Like, sobrang dami ko na naging maleta in my life. But, ito lang talaga yung first time na nagkaroon ako ng maleta in a favorites video. It's that good. It's really nice. And it's worth the price. So, there. Ilalagay ko pa yun yung link niya along with everything. Baka pwedeng i-add to wishlist or magkaroon. So, yeah, those are all of my favorite
things and food and items this 2025. I hope wala akong nakalimutan, but yan talaga yung mga naalala ko na gamit ko talaga at gustong-gusto kong mga bagay this whole year of 2025. I hope you enjoyed this video. I will put every single thing in the description box below. Thank you guys so much for watching. I will see you in 2 days. Bye!